Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kakabalik ko lang sa Hong Kong. So umuwi ako ng Pinas kasi namatay yung papa ko and kagabi yung dating ko sa Hong Kong, Sabado, alas 11 ng gabi. Pero hindi ako dumiretso dito sa bahay kasi nga ang pamahiin ng amo ko kapag galing ka sa patay is huwag kang dumiretso sa bahay kasi mabibit-bit mo or madadala mo yung ano ba yun, soul or yung espiritu, basta yung yung espiritu ng patay o ano yan, ewan ko ano. So ayaw niya. So hindi siya nagsabi sa akin na i-book niya ako ng hotel. Ang sabi niya lang, sa hotel ka matulog. So automatic yung boyfriend ko nag-book ng hotel para sa akin. Tapos nung pag-open ko na ng ng phone ko nung dito na sa Hong Kong, meron siyang minessage sa akin yung amo ko na binook niya na ako ng hotel sa Mongkok. Tapos yung boyfriend ko nag-book doon sa Chunwan. So, sabi niya sa akin, let me know kung nakarating na ako doon. Kung gugustuhin ko guys, gusto kong puntahan yung sa boyfriend ko kasi ang lapad ng room. Tapos may balcony, ang ganda. Tapos dalawa yung bed. Yung sa amo ko na binook is para siyang kwarto na sakto ka lang makakilos. Tapos meron lang CR, yun lang, wala ka nga mapaglagyan ng bag eh. So, kaso ayoko na baka malaman niya na hindi ko pinuntahan yung binook niya na hotel, kaya mas pinili ko yung sa kanya. Hindi rin ma-refund yung sa boyfriend ko, kaya sayang talaga yun. Umabot siya ng nasa 5,000 yung isang gabi. Sayang talaga, nainis ako, pero wala akong magagawa. And the next is, pagdating ko dito sa bahay, meron siyang mga kung ano-anong pinaglalagay na mga halaman doon sa tubig. Tapos pinaligo ko yung tubig, nilagay ko sa mukha, ganon. Tapos tinapon ko yung mga kung ano-ano na mga halaman doon sa labas ng building. Tapos yun, naghugas ako, naligo, yun, nagsimula na ako magtrabaho. So pagdating ko dito, sobrang gulo ng bahay, hindi mo siya maintindihan. As in, sobrang gulo, hindi siya na tawag nito, nawalisan ng isang linggo. Wala talagang ginawa yung amo kong babae sa bahay, wala, as in. Nanggigitata yung mga buhok, alikabok, lahat-lahat, wala na talaga ang kapal. As in, tapos yung kwarto nila walang linis, ang buhok is ang dami-dami sa may kwarto, nagkalat sa may kama. So buong araw ako naglinis. Alas 6 na ng hapon, dumating na sila. Nagsimula ako alas 11. Hindi pa rin ako tapos maglinis. Hindi ako nakapagplansya, hindi ako nakapagpunas. Natapos ko lang yung iba. Yung bata din, grabe yung kalat ng bata sa mga laruan niya. Dito sa loob ng kwarto, sa lahat, sa living room, sa kwarto niya, sa kwarto ng tatay, sa kwarto ng nanay. Kinalat niya lahat. So, ang ginawa ko, pinang-ipon ko lahat, tapos nilagay ko doon sa kwarto niya para mabilis. So, tuwang-tuwa yung amo ko pagdating niya. Sabi niya, grabe ang linis ng bahay. Sabi ko, hindi ko pa nga yan lahat nalinis. Ano lang, marami pang kulang dyan. Sabi ko ganon kasi nga kulang na ako sa oras. Sabi niya, as in, malinis pa din. Tapos yung amo kong lalaki nung pagdating, tapos yung paglapat ng paa niya sa semento, ramdam niya na agad ng linis. Sabi niya, wow, ang linis na ng bahay. Sabi niya gano'n. Parang, alam mo yung nasanay sila na malinis, tapos biglang dumumi ng isang linggo. Parang, para sa kanila, buti na lang talaga bumalik ka dyan. Sabi gano'n sa akin. Kasi nga, hindi ko alam anong gagawin ko. Sabi gano'n. Kasi nga daw, sobrang dugyot ng bahay. Tapos sinabi nila yun ng hapon. Pag uwi na naman nila ngayong gabi, sabi na naman uli yung amo kong lalaki, para sobrang appreciate niya talaga yung kalinisan ng bahay. Nakakatuwa lang kasi nga sanay siguro sila na malinis yung bahay, na kahit saan sila tumingin is naka-organize lahat, walang nagkalat. Tapos biglang sobrang kalat nung pagdating ko kanina. Hindi ko ma-explain kung saan-saan na nakarating yung mga bagay-bagay. Wala na mapaglagyan ng kalat, as in lahat, puro kalat. So, sabi naman ng bata, oo nga, talagang kailangan nandito si Jen kasi yung CR sobrang linis, lahat-lahat malinis. Pero sabi niya may pambawi din naman siya sa mami niya kasi sabi ng nanay, gumagano. Siguro naglinis din yung nanay pero talagang hindi maganda yung linis niya. Hindi ko lang alam kung paano niya nilinis
Tapos sabi ng bata, pero okay din naman yung linis mo, mami. Ginaya mo naman yung linis ni Jen, pantay kayo. Sabi ganun, kaya natuwa yung nanay. Sabi, hindi ko lang alam, pero sobra, as in yung toilet bowl, sobrang dilaw na niyan sa loob. Yung parang ano na, iba na yung kulay. 2 beses kong kuskusin ng brush kasi nga, as in sobrang ano na talaga. Sobrang pangit na talaga na CR pa lang, hindi na nalinisan ng ilang buwan. So, ang mga buhok din kasi yung amo kong lalaki naglalaglaga na yung mga buhok niya, kunti na lang maupaw na siya kahit na nag-iinom siya ng gamot para dyan, pero talagang hindi na mapigilan yung buhok niya. So ayun, nakakatuwa lang guys, pero sobrang kalat pala talaga. Buti na lang marami akong dala ngayon na anong oras na ako kumain eh. So, at least may mga biscuit ako. So, yun yung binitbit ko. Bumili ako ng Star Margarine kasi kung hindi nyo alam, papipiliin ako kung Nutella or peanut butter or Star Margarine. Pipiliin ko yung Star Margarine na maging palaman ko sa tinapay. Hindi ko alam. Simulat sa pool talaga mas gusto ko yun. Bumili ako niyan. Bumili ako ng Milko. Ayan, itong underarm. So, bumili na ako sa Pinas kasi nga, yan yung gamit ko eh. 3 na yung meron ako dito. And then, bumili din ako ng mga biscuit. Yung, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Cadbury. Hindi, nakalimutan ko na. Yung parang dewberry ba yun? Ganyan. So, 3 pack. And then, bumili ako nito guys. Kasi nga, ito yung gamit ko na na panglaba dito. And, minsan lang ako pumupunta sa Central. So, kailangan meron akong stock. Bumili ako ng 2, 4, 6, 7, 7 piraso. So, sa Pinas, 15 pesos lang siya. Dito sa Hong Kong is umaabot siya ng 45 pesos pag binili mo. So, bumili ako ng madami. And then, sa Pinas, merong ganito, Fisherman's Friend na cherry yung flavor. Sobrang sarap niya. Sobrang ganda. So, sana makabili ulit ako ng madami nito. Kasi, sa Hong Kong, ibang flavor yung nandito, mga lemon, ganun. So, bumili ako sa Pinas. And then, bumili ako ng Olay na cream. Ayan, kasi pag nagbakasyon ako, ito yung gagamitin ko. Kasi, nakaano lang siya talaga, nakapack lang. Ayan, so, hindi siya bulky. And then, binitbit ko yung isang pocketbook ko sa Pinas. Ayan. So, para may, alam nyo guys, para sana may basa-basahin ako sa airport. Hindi ko alam na yung flight ko is 8 p.m. Akala ko 11 p.m. pa. So, umalis ako ng bahay 6:05. Tandang-tanda ko, 6:05 p.m. Tapos, naglibot-libot pa talaga ako doon sa supermarket sa Quezon Avenue. Tapos, nag-jeep ako. So, nakarating ako ng Baclaran 7 p.m. Tapos, 8:30 yung flight ko Tapos, sumakay ako ng jeep. And then, doon ko na napansin na yung yung ticket ko pala is 8:30 yung flight. So, lakad-takbo yung ginawa ko. Pagdating ko doon, sarado na yung gate, sarado na yung boarding area kung saan nandoon yung mga nag-check-in na staff. So, sarado na. May isa na lang doon na parang sila yung nag-a-assist ng mga late na dumating na mga pasahero. So, pagpunta doon, hiningan ako ng OAC. Wala akong maipakita. Lakad-takbo na naman. Alam ko yung OAC, pero binago na naman kasi nila yung format doon sa phone. Kaya hindi ko na maasikaso. Natataranta na din ako, na-stress na ako. Wala na ako sa tama. Ayan, so ang ginawa nila, sinabihan nila ako na pumunta ako doon sa pinakadulo, sa DMW. Kasi yun yung nagagawa ng OAC, tsaka kung ano-ano doon ng free. So, pumunta ako doon, imbis sana na may time pa ako para kumain sa OFW lunch, hindi ko na nagawa, sayang lang. Ayan, and then, pagkatapos nun is, pumunta na ako sa check-in uli, kasi sinabihan nila ako, meron na lang akong 5 minutes na natira. Tapos lakad, takbo yung ginawa ko guys, ayan. Kaya, buti na lang talaga, muntik na akong mahuli or muntik na akong maiwanan ng eroplano. As in, ilang minutes na lang yung natira para mag-close na yung eroplano talaga. Grabe yung ko. Natatakot na din ako. Nung time na yun, medyo nag-aalangan din ako. Pero hindi ako nag-worry kasi iniisip ko, baka will na din ni God yun kung hindi ako makaalis. Baka pinipigilan talaga ako. So, andun lang yung choices nun, makaalis ako or hindi. Pag hindi ako makaalis,
uuwi ako ng probinsya. Kaso nang hinayang lang ako sa mga gamit ko na naiwan dito. Pero kung wala na talaga akong choice, iwanan ko talaga lahat to. As in, ito lang din yung binalikan ko dito sa Hong Kong. Yung mga gamit ko. Ayan, ganito siya karami eh. Ayan. Tapos yung ito, puno yan dito, puno. As in, pag pinabox ko to, isang box pa to na malaki guys. Kaya nakakahinayang. So, ayun lang. Yung unang araw ko pagod siya and inaantok na ako, and bukas may pasok na naman yung bata sa school. So ayan, malungkot ako kasi namatay yung papa ko, pero wala naman na akong magagawa. As in, nakita ko yung papa ko na binuksan nila kasi yun nga, pamangkin ng may-ari ng Purenaria yung may-ari ng Purenaria, so pamangkin ng papa ko. So maraming maraming nung na may mga sa loob, pumapasok na mga as in yung mga insects. So pinabuksan namin yung kabaong, tapos pinalinis. So doon ko nakita yung katawan ng papa ko, as in first time ko makakita ng patay na binuksan. Ayan, so gusto kong hawakan yung kamay niya, pero nung time na yun 2 days na lang kasi bago siya ilibing. So unti-unti nang nag-iiba yung kulay ng kamay niya, and matigas na siya guys. Hindi ko hinawakan, yung mama ko humawak, pero bawal kaming lumapit kasi nga yung formalin ba. So nakita ko siya, as in, alam nyo, kapag mahal niyo pala yung tao na namatay, hindi kayo natatakot sa multo, hindi kayo natatakot na kung ano-ano dyan. Kasi yung papa ko, mararamdaman mo siya na nasa bahay pa din siya. Pagkagabi guys is ako na lang mag-isa nung nagbantay sa kanya. Alas 3 na yun ng gabi, na madaling araw. Merong nagsasandok ng tubig sa kusina. Kasi mga 4, ayan, or mga 3:30, yan yung time na nagiinit siya ng tubig sa kusina kapag nung buhay pa siya. So may nagsasandok doon, may nagsasalok ng tubig, as in. Tapos yung CR namin doon sa loob ng bahay, nung buhay pa siya, bawal niya pa CR-in lahat ng tao sa bahay. So, dalawa yung CR namin, sa labas and sa loob ng bahay. Yung sa loob ng bahay, siya lang yung pwede mag-CR daw. So, nung patay na siya guys, merong gumagamit ng CR, bumubukas yung ilaw doon, tapos may gumagamit, as in. Pero kapag mahal mo pala yung taong namatay, hindi ka natatakot. Tinatawag ko siya, pang, gumagano'n ako sa kanya. Tapos, meron pang isang saksi na nakakita yung papa ko. Sabi niya kasi sa amin bago siya mamatay, alam niya na siya daw yung unang mamamatay, pero yung katawan niya lang daw yung mawawala sa bahay. Yung espiritu niya daw, yung is nandyan, babantayan niya daw kami. So ngayong umaga namatay siya alas 7, tas yung time na yun is paakyat na yung tubig ng baha. Ayan, so kinuha na siya ng morgue sa bahay, nandun na siya sa morgue. Ayan, pero mga hapon, nakita siya nung driver ng tricycle na close friend din namin. Sinabihan siya, nakaupo daw siya doon sa may tindahan namin. Sabi, Tiyoy, umalis ka na dyan kasi nga paakyat na yung tubig, magkasikaso na kayo. Sumagot pa daw. Sabi pa daw na, sige, maya-maya. Nung time na yun, wala na yung papa ko, patay na siya, nandun na siya sa morgue. Kaya nung pumunta siya sa bahay, hindi talaga siya makapaniwala na patay na yung papa ko, kasi tinawag niya pa nga daw nakausap niya pa daw nung hapon. Kaya alam nyo guys, minsan ka din alam nyo yung kahit hindi ka maniniwala, pero sinasampal ka na ng katotohanan talaga na nakita nila. So hindi mo talaga ma-explain. Ayan, so na-share ko lang yung mga kababalaghan na naranasan namin doon, pero hindi kami natatakot kasi mahal namin yung papa namin Alam mo yung kahit anong paramdam niya, parang natutuwa pa kami kasi alam namin na nandyan siya. So, ayun lang, na-share ko lang. And medyo gumaan yung loob ko nung nakauwi ako. Hindi katulad nung nandito pa ako na namatay siya, na sobrang stress ako, gusto ko nang umuwi. So, ngayon guys, sobrang antok ko, sobrang bigat ng katawan ko kasi wala akong tulog. Ako yung nagbabantay sa kanya. Wala akong tulog. As in, yung tulog ko lang alas 4 or alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 or alas 9 ng umaga. So, yun yung tulog ko. Kaya, sobrang ngarag pa ako, and bukas, pasok na ako sa trabaho, and alas 5 bukas yung gising. So, thank you for watching, and I love you all. Bye-bye.